Isipin mo na nagising ka sa bahay na umuuga, tapos nangyari ulit at ulit. Sa katunayan, nangyari ito 15 beses sa loob lamang ng isang araw. Nabuhos ang kape mo, umaatungal ang mga larawang nakasabit sa pader. Bumibilis ang tibok ng puso mo tuwing gumagalaw ang lupa sa ilalim mo. Hindi ito bangungot mula sa isang disaster movie. Ito ay totoo. At nangyayari ito ngayon sa maraming lugar sa buong mundo. Pero narito, ang tunay na nakakabahala. Hindi lang sinusubaybayan ng mga siyentipiko ang mga sunod-sunod na lindol. Natutuklasan nila ang isang bagay na hindi nila inaasahan. At ang natuklasan nila ay maaaring magbago ng lahat ng ating iniisip tungkol sa paghula ng susunod na malaking lindol. Manatili hanggang sa dulo ng video na ito dahil ang aking ihahayag ay maaaring makaligtas ng iyong buhay balang araw. Hayaan mo akong maglarawan ng tunay na nangyayari sa ating planeta ngayon sa 2026. Sa San Ramon, California, nakaranas ang mga residente ng mahigit 150 lindol sa loob lamang ng isang buwan, kabilang ang 10 hiwalay na lindol na higit sa magnitude 2.5 sa iisang araw. Disyembre 8, 2025, isang babae si Mona Epstein ay nagsabi sa mga reporter na takot siyang maligo dahil ayaw niyang mabigla ng isa pang lindol. Pero hindi lamang California ang nakakaranas nito. Sa kabilang Pasipiko, ang Kilauea Volcano ng Hawaii ay nakakaranas ng maraming earthquake swarms na may mga pangkat ng 20 o higit pang maliliit na lindol na nangyayari sa loob lamang ng 30 hanggang 40 minuto. Ang mga swarm na ito ay konektado sa paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa na lumilikha ng hindi mahuhulaan na sayaw sa pagitan ng volcanic at seismic forces. At sa buong mundo, ayon sa United States Geological Survey, humigit kumulang 55 lindol ang nangyayari araw-araw sa buong mundo. Iyon ay mahigit 20,000 lindol bawat taon. Karamihan ay napakaliit upang madama, ngunit ang ilan ay sapat na malakas upang magbago ng buhay magpakailanman. Ngayon, maaaring nagtataka ka, ano ang nagpapakaiba nito sa regular na lindol? Magandang tanong, hayaan mo akong ipaliwanag. Ang tradisyonal na lindol ay sumusunod sa isang pattern. May isang malaking main shock na sinusundan ng mas maliliit na aftershocks na unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon. Parang paghulog ng bato sa tubig, isang malaking pagsalpok, pagkatapos ay mga alon na unti-unting nawawala. Ang earthquake swarms, ganap na kakaiba. Si Dr. David Schwartz, isang geologist sa US Geological Survey, ay napakagandang naglalarawan ng swarms. Inihahambing niya ang mga ito sa pagbasag ng palayok at panunood sa mga pirasong kumakalat sa sahig. Sa halip na isang malaking basag, mayroon kang maraming maliliit na bitak na sabay-sabay na nangyayari. Sa earthquake swarms, walang malinaw na main shock. Sa halip, nakakaranas ka ng 12-12 kung minsan daan-daang mga lindol na magkakasama. Kadalasan ay walang babala at walang dominanteng kaganapan. Karamihan ay maliit. Kadalasan ay masyadong mahina upang madama. Pero kapag umabot ang ilang ito sa magnitude 3 o mas mataas, napapansin ng mga tao at nag-aalala sila. Ang tanong bakit nangyayari ang mga ito? Narito kung saan ito nagiging kahanga-hanga at medyo nakakatakot. Ang earthquake swarms ay nangyayari dahil sa komplikadong fault systems na nakatago sa ilalim ng ating mga paa. Ayon sa pananaliksik na naipublish sa Science Journal noong Enero 15, 2026, ginagamit na ngayon ng mga siyentipiko ang maliliit na swarms na ito upang magmapa ng mga fault lines na hindi pa natin nalalaman. Ipinaliwanag ni Dr. David Shelley, isang research geophysicist, na sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga mini-earthquakes na nangyayari palagi, natuklasan ng mga siyentipiko ang nakatagong aktibidad
sa pinakamasamang fault lines ng California, lalo na malapit sa Mendocino Triple Junction, isa sa pinaka-seismically active na rehiyon ng estado. Pero ano ang nagtitrigger sa mga swarms na ito? Ang sagot ay nagsasangkot ng tatlong pangunahing kadahilanan. Una, paggalaw ng likido sa ilalim ng lupa. Kapag ang high-pressure fluids, maging tubig, gas, o sa mga volcanic areas, magma, ay gumagalaw sa Earth's crust, binabago nila ang presyon sa mga nakapaligid na bato. Nagtitrigger ito ng maraming maliliit na lindol habang nag-aaktibo ang iba't ibang fault sections. Pangalawa, komplikadong fault networks. Sa mga lugar tulad ng California, ang lupa sa ilalim ng ibabaw ay nahahati ng mga network ng maliliit, kung minsan ay walang pangalang mga faults na nakapatong sa pagitan ng mas malalaking fault systems. Ang presyon mula sa mga pangunahing faults ay maaaring maging sanhi ng pag-aktibo ng mga mas maliliit na faults na ito sa mabilis na sunod-sunod. Pangatlo, tectonic plate boundaries. Ang mga swarms ay lalong karaniwan kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plates. Ang stress mula sa patuloy na paggalaw ng plate ay nag-iipon at sa halip na lumabas sa isang malaking lindol, lumalabas ito sa pamamagitan ng maraming mas maliliit na kaganapan. Ngayon, narito ang tanong na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang mga swarms na ito ba ay nangangahulugang darating na ang malaking lindol? At dito kailangan kong bigyang pansin mo ng husto. Ang scientific consensus, batay sa kamakailang 2026 na research, ay nakakaginhawa sa ilang paraan, pero nakababahala sa iba. Malinaw na sinabi ni Dr. Sarah Minson mula sa USGS. Hindi dapat mag-alala ang mga tao. Magiging sanhi ba ito ng napakalaking lindol? Ang lugar na ito ay nagkaroon ng mga swarms noon at walang mas malaking nangyari. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang earthquake swarms ay maaaring medyo magtaas ng statistical likelihood ng mas malaking lindol, ngunit sa napakaliit na halaga lamang. Sa California, ang mga nakaraang swarms ay hindi sinundan ng malalaking lindol sa parehong mga lugar. Pero, at ito ay napakahalaga, may higit pa sa kwento. Habang ang mga swarms mismo ay hindi naghuhula ng malalaking lindol, inihahayag nila ang isang bagay na nakakabahala sa mga siyentipiko. Hindi natin alam kung nasaan ang lahat ng kritikal na faults. Si Dr. Marco Bonhoff mula sa GFZ, German Research Center for Geosciences, ay kakalabas lang ng nakababahalang pananaliksik noong Enero 2026. Sinabi niya, mayroong malaking bilang ng mga faults sa buong mundo na malapit nang matapos ang kanilang seismic cycle. At kahit maliliit na karagdagang stress ay sapat upang pag-aktibuhin sila sa isang lindol ng mas maaga. Salin, ang earthquake clock ay tumitibok na sa maraming faults na alam natin at posibleng sa marami pang hindi natin alam. Narito ang isang bagay na maaaring makabiglang laki sa iyo. Ang climate change ay nagpapalakas ng posibilidad ng mga lindol. Oo, tama ang narinig mo. Ang bagong pananaliksik na naipublish sa Seismological Research Letters ngayong 2026 ay naghahayag na ang global warming ay nagpapataas ng earthquake hazards sa pamamagitan ng pagtaas ng dagat. Habang tumataas ang level ng dagat, nagdadagdag ito ng hydrostatic pressure sa mga tectonic faults, lalo na sa mga coastal regions. At hulaan mo kung saan nakatira ang 40% ng populasyon ng mundo. Tama, sa mga coastal areas. Ang mga lungsod tulad ng San Francisco, Los Angeles, Istanbul at Tokyo ay nakalagay sa mga kritikal na fault zones na may tumataas na dagat na literal na nagdadagdag ng bigat sa pressure cooker sa ilalim nila. Binabala ng mga mananaliksik na maraming faults sa buong mundo ang malapit nang matapos ang kanilang seismic cycles, at ang karagdagang presyo na ito mula sa climate change
ay maaaring mag-trigger sa kanila ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Tingnan natin ang ilang konkretong halimbawa mula lamang sa nakaraang buwan. Mexico. Noong Enero 2, 2026, tumama ang isang magnitude 6.5 lindol malapit sa San Marcos sa estado ng Guerrero. 2 tao ang namatay, 24 ang nasugatan at mahigit 5,380 bahay ang nasira. Noong Enero 4, naitala ng mga siyentipiko ang 2,144 na aftershocks. Montana. Noong Enero 29, 2026, isang magnitude 4.2 na lindol ang yumanig sa mga lugar sa northeast ng Great Falls. Habang nakakaranas ang Montana ng 7 hanggang 10 maliliit na lindol bawat araw sa average, ito ay sapat na makabuluhan upang yaningin ang mga residente at ipaalala sa kanila na nakatira sila sa isa sa pinaka-seismically active na rehiyon ng Amerika. Hawaii. Maraming swarms ang naitala sa tuktok ng Kilauea sa buong Enero 2026. Bawat isa ay binubuo ng 20 plus lindol sa loob ng wala pang isang oras. Direktang nauugnay sa paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa. Hindi ito mga hiwalay na insidente. Bahagi ito ng pandaigdigang pattern na pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kaya ano ang dapat mong matutunan mula dito? Una, alisin natin ang ilang maling paniniwala. Una, maling paniniwala. Tumataas ang pandaigdigang aktibidad ng lindol. Katotohanan? Ayon sa long-term USGS records, umaasa tayo ng humigit kumulang 16 na malalaking lindol. Bawat taon, 15 sa magnitude 7 range at isa na magnitude 8.0 o mas mataas. Ito ay nananatiling medyo pare-pareho. Ang tumataas ay ang ating kakayahang makadetekta at magulat ng mas maliliit na lindol. Pangalawa, maling paniniwala. Hinuhulaan ng earthquake swarms ang malaking lindol. Katotohanan, habang nakababahala ang mga swarms, sinasabi ng mga siyentipiko na bihira nilang senyas na paparating ang malaking lindol. Mas tulad ito ng normal na pag-uugali ng lupa sa mga geologically complex na rehiyon. Pangatlo, maling paniniwala. Walang magagawa. Katotohanan, ito ang pinakamapanganib na maling paniniwala sa lahat. At ito ang gusto kong wasakin ngayon. Ang tunay na ikinababahala ng mga eksperto ay hindi ang mga swarms mismo, kung hindi gaano kawalang handa ang karamihan ng mga tao. Binibigyang diin ng mga eksperto na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang pag-react sa anumang swarm, kundi ang maging handa sa earthquake country. Narito ang kailangan mong gawin. Ito ang mga agarang aksyon. Una, isiguro ang mabibigat na muebles sa mga pader, mga bookcase, water heaters, matataas na kabinet. Pangalawa, alamin ang mga ligtas na lugar sa bawat kwarto, sa ilalim ng matibay na mesa, laban sa panloob ng mga pader, malayo sa mga bintana. Pangatlo, gumawa ng family emergency plan na may meeting points at backup communication. Pangapat, mag-imbak ng emergency supplies, tubig, 1 galon bawat tao bawat araw para sa 3 araw, non-perishable food, flashlights, batteries, first aid kit, masks, at matibay na sapatos. Panglima, panatilihin ang mga mahalagang dokumento sa waterproof, fireproof container. Sa panahon ng lindol, tandaan ang drop, cover, at hold on. Huwag tumakbo sa labas. Karamihan ng mga pinsala ay nangyayari mula sa mga nahuhulog na bagay at sa mga taong sumusubukang gumalaw sa panahon ng pagyugyog. Ang kritikal na pag-iisip. Ang isang residente ng San Ramon na nabanggit ko kanina, si Hayes, ay nagsabi sa mga reporter na may handa siyang mga gamit, pagkain, flashlights, portable chargers, tubig sa kanyang kotse. Pero narito ang pinakanakagulat sa akin. Sinabi niya na ang kanyang mga kapitbahay ay hindi masyadong nag-aalala dahil wala pa sa atin ang nakaranas ng napakalaking lindol.
huwag maging ganoong kapitbahay. Huwag maghintay hanggang tumama ang malaking lindol bago maghanda. Narito ang magandang balita sa lahat ng ito. Ang agham ay nagiging mas mahusay araw-araw. Ang pananaliksik mula noong Enero 2026 na nabanggit ko kanina, ginagamit na ngayon ng mga siyentipiko ang earthquake swarms bilang natural na tools upang magmapa ng mga nakatagong faults sa pamamagitan ng pagsubaybay sa maliliit na lindol, mga kaganapang hindi nararamdaman ng karamihan. Ang mga mananaliksik ay lumilikha ng detalyadong mga larawan ng mga istruktura sa ilalim ng lupa. Natuklasan ng team ni Dr. Shelley na sa pamamagitan ng pag-analyze ng mga swarms na ito, nauunawaan nila kung paano gumagalaw ang mga tectonic plates sa Mendocino Triple Junction ng mas mahusay kaysa dati. Nangangahulugan ito ng mas mahusay na hazard estimates, mas mahusay na building codes, mas mahusay na paghahanda. Bukod dito, ang mga bagong mathematical models na naipublish noong Enero 2026 sa Siam Journal on Scientific Computing ay ginagawang posible na suriin ang earthquake risk sa iba't ibang lokasyon ng mas epektibo kaysa dati. Hindi tayo walang kakayahan, nagiging mas matalino tayo. Hayaan mo akong iwanan ka ng pananaw na ito. Ang lupa ay isang dynamic na planeta. Palagi itong ganyan at palagi itong magiging ganyan. Ang humigit kumulang 20,000 lindol na nangyayari bawat taon ay hindi senyales na may mali. Senyales ito na ang ating planeta ay buhay, patuloy na muling humuhubog sa pamamagitan ng tectonic forces na gumagana na sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang nagbago ay hindi ang lupa. Ang nagbago ay tayo. Nagtayo tayo ng mga lungsod sa mga fault lines. Nag-concentrate tayo ng 40% ng sangkatauhan sa mga baybayin. Dinagdag natin ang komplikasyon ng climate change sa isang sistema na komplikado na. At bumuo tayo ng teknolohiya upang makadetekta at sukatin ang bawat pag-uga na ginagawa tayong mas aware kaysa sa anumang henerasyon sa kasaysayan ng tao. Ang mga eksperto ay hindi nag-aalala dahil ang earthquake swarms ay kakaiba. Nag-aalala sila dahil masyadong maraming tao sa mataas na peligro na mga lugar ay hindi gumagawa ng basic preparedness steps. Kaya, 15 lindol sa isang araw. Dapat ka bang mag-alala? Hindi dapat magpanik pero dapat aware. Hindi takot, pero handa. Ang earthquake swarms ay paraan ng lupa ng patuloy na pag-aayos, patuloy na pagbabago. Normal na geology ang gumagawa ng palaging ginagawa nito. Ang pagkakaiba ngayon ay pinapanood natin, sinusukat at natututo. Ang tunay na alarm ay hindi tungkol sa mga swarms mismo. Ito ay tungkol sa pagpapabaya. Ito ay tungkol sa mga taong nakatira sa mga active fault lines na walang emergency kits. Ito ay tungkol sa mga gusaling hindi earthquake resistant. Ito ay tungkol sa mga komunidad na hindi handa. Narito ang aking hamon sa iyo. Bago ka matulog ngayong gabi, gumawa ng isang bagay upang maghanda. Isa lang, isiguro ang bookshelf na iyon, bumili ng mga emergency supplies na iyon, gumawa ng family plan na iyon, dahil malinaw ang agham, hindi kung mangyayari ang susunod na malaking lindol, kundi kailan. At kapag nangyari ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng trahedya at kaligtasan ay kadalasang nakasalalay sa mga simpleng paghahanda na ginawa mo sa tahimik na araw tulad ngayon. Hanggang sa susunod, manatiling mausisa, manatiling informed at pinakamahalaga, manatiling ligtas.